Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang totoo mong pamilya ay hindi kung saan o kanino ka ipinanganak? Minsan may napanood akong pelikula at dito sa kwentong ito ay yung anak ay gumawa ng isang bagay na ikinasama ng loob ng kanyang tatay. At nasabi ng kanyang tatay, itinatakwil na kitang anak dahil hindi kita kapamilya, dahil hindi mo sinunod ang aking sinasabi. Si Ebanghelyo ngayon ay kagaya ng kwentong sinabi ko sa inyo, na kung saan sinundan ng kanyang mga kamag-anak si Jesus at sinabi ng mga tao, Jesus, ang nanay mo at ang iyong mga kapatid ay nasa labas, hinahanap ka. At sabi ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga nakikinig at sumusunod sa akin. So itong dalawang kwentong ito ay halos magkapareho. Binago ni Jesus ang definisyon ng isang pamilya. Hindi not by blood, sabi nga, a family is not by blood, but by obedience. Ganun pala, kung gusto nating maging kapamilya ng Diyos, ay hindi lang tayo yung nakikinig. Hindi lang yung tayo nagsisimba. Hindi lang yung tayo laging nagdarasal o nagbabasa o nagiging mabuti sa loob ng simbahan o pamayanan. Kundi dapat din tayo ay gumagawa kung ano yung napakinggan natin. At kung gusto nating mapabilang talaga sa pamilya ng Diyos, ay marunong tayong makinig at gumawa. Magandang example dyan ay yung pag merong mga taong may nangangailangan o isang pulubi na lang. Ano ang nararamdaman mo? Wala ka bang pakialam? Hinuhusgan mo ba siya agad? Ayaw mo siyang man lang abutan ng kahit konti o kaya mo? Ganun ang paalala ng Diyos at hamon ng Diyos sa ating ngayon, kapatid. Na kung gusto nating maging kapamilya ng Diyos, ay maging katulad tayo niya. Maging katulad natin dapat ang Diyos. Dahil ang pamilya ay iisa ang misyon, iisa ang vision, iisa ang yung bang pinapahalagahan, binavalue sa isang pamilya. At kung hindi ka nakikisama doon, ay nasa labas ka ng pamilya. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa aking kapatid, na siguraduhin natin na tayo ay kapamilya ng Diyos. Magiging kapamilya natin ang Diyos kung pinapakinggan natin siya at isinasabuhay kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news sa social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless.